pinag-uusapan namin ni Lito Villanueva ang impact ng ang krisis sa gitnang silangan sa atin. Pero ngayon, sa last part ng ating panayam sa kanya, Lito, pwede bang i-guide ninyo ang ating mga nakikinig at ang mga sumusubaybay ngayon? Ano ang possible threats? Anong mga, sa tingin nyo, mga pansasamantala sa digital economy, sa financial technology world sa panahon ng krisis? Sapagkat even during peacetime, marami nagsasamantala, pero lalo na ng panahon ng krisis. Diyan tayo na training Lito. Yes, actually kasamang Cesar, no, mabuti nga itong ating topic ngayong umaga kasi very timely at relevant kasi ang gusto nating gawan ng emphasis dito ay yung lalo pang dadami ang cyber threats o cybercrime dahil sa crisis ngayon. Alam mo, kasamang Cesar, ang karamihan ng ating cyber fraud ay yung ating satawag ng mga mule accounts, no. Itong mule accounts na ito ay actually legitimate accounts. Ang kasamaang palad nga, karamihan o may sa ating mga kababayan ay nagbebenta ng kanilang profile at may mga crime syndicates na bumibili ng mga legitimate bank accounts, no, ng mga Pilipino sa halagang 500, 1,000, 3,000, 4,000. So, in fact, kung makikita mo, may mga social media post pa, sa Facebook pa, yung mga naglalako at nagbebenta ng mga at yung humihingi ng kung sino mang mag-volunteer magbigay na kanilang legitimate profile. At itong legitimate profile na ito ng mga account holders ng mga Pilipino ay ginagamit na sa cybercrime o sa cyber fraud. Kaya I think ang gusto nating ipaalala sa ating kababayan, wag ho kayo masilaw doon sa ibibigay na pera na kapalit ang inyong profile o inyong details ng inyong account. Kasi po ito ay gagamitin sa criminal activity at kung mahuli po kayo ay kasama po kayo doon sa krimen. So kaya po ang ating kagandahan nito, yung ating ipinasa ng Kongreso at pinirmahan ng Pangulong Marcos at syempre pinapatupad ng Bangko Sentral ng Pilipinas, yung tinatawag na AFASA Law, yung Anti-Financial Account Scamming Act, na kung saan lahat ng ating mga BSP Financial Supervised Institutions ay kaagapay, no, ang pamahalaan at ang BSP upang masiwata ang mga krimen na ito. Kaya syempre, sa lahat ng ating sinasabi ngayon, dapat ang ating mga kababayan ay alerto sa ganitong mga klaseng pananamantala, lalo pa ho ngayon na krisis sa Middle East ay magdudulot ng mas matindi pa hong economic impact, no. So syempre, marami rin sa ating kababayan na OFWs na uuwi sa Pilipinas at syempre iba nating kababayan na maapektuhan ng pagtaas ng presyo ng bilihin ay talaga siguro sa iba ay kakapit sa patalim. Kaya dapat po ay isipin po natin, makadalawang 10 beses kayong mag-isip na huwag ho kayong matetempt, no, at mag-iinganyo ng ganitong mga klaseng mga criminal activities po. So dahil po kasi pati ho kayo ay mapapasama sa krimen na ito. So kaya po ngayon sa sagot sa tanong mo, lalo pang nating paigtingin ang education campaign para sa ating kababayan dahil lalo pa hong abusuhin ng mga criminal syndicates ang krisis na nangyayari ngayon sa buong bansa at buong mundo.